God is with you. Kasama mo ang Panginoon. Yan po ang ating topic this morning para po sa ating daily devotion. At dito po natin malalaman, matututunan kung paano ang Panginoon ay sinamahan tayo at patuloy na sinasamahan sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa mundo. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. This is your Ate Mabs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito sa Ate Mabs TV at sa God Loves You. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning din po sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel natin sa Ate Mabs TV at sa God Loves You. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Kumusta po ang inyong araw ng Wednesday? Today is December 10, 2025. Naku, konting panahon na lang. 15 days, Pasko na. At 20 days, 21 days ay tapos na ang taong 2025. Kaya naman po, tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at sa ating devotion na ito para tayo po ay lalong lumalim sa ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Buksan na po natin ang ating Bible sa Isaiah 7 verse 14. Sa Tagalog, yan po ay Isaías 7 verse 14 na kung ganito po ang Bible ninyo tulad ng Bible ko, yan ay matatagpuan sa page 687 ng Lumang Tipan. Yes, hallelujah. Nasa Lumang Tipan po tayo. Basahin po natin. Ang sabi po sa Isaiah 7 verse 14. Sabi po sa Isaiah 7 verse 14, New International Version. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Isaiah 7 verse 14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat sa pag-asa, salamat Lord sa kagalahang meron kami sa aming puso. Salamat sa pagkakataong binibigay mo sa amin upang kami ay muling makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng devotion na ito. Maraming salamat po, Diyos, sa presensya mo. Puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig, ng iyong banal na Espiritu. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord. And we love you, Lord. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli, basahin po natin yung ating verse kung pag-aaralan ng umaga na matatagpuan po sa Isaiah 7 verse 14 na ang sabi po sa New International Version, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Alam natin lahat, o maaaring hindi lahat, na ang ibig sabihin po ng Emmanuel ay kasama natin ang Panginoon. God is with you, God is with us. Yun po ang ibig sabihin ng Emmanuel. Kaya naman napakagandang ipangalan nito no, sa mga anak natin. Kung kayo po ay buntis ngayon at meron kayong anak, manganganak kayo at ang anak ninyo ay lalaki, pangalanan niyo ng Emmanuel. Napakagandang pangalan na sinasabi ang Panginoon ay nasa sa atin
o kasama natin ang Panginoon. Ang sarap na malaman at maramdaman na sa buhay natin ito, kasama natin ang Panginoon. Dahil alam natin na kapag kasama natin ang Panginoon, tayo po ay tunay na laging nasa mabuting kamay. Alam natin na tayo hindi mapapahamak, na tayo ay laging gagabayan ng Diyos, tutulungan at ipoprovide ang ating mga pangailangan. Sa ating buhay ba, kasama ba natin ang Panginoon sa araw-araw? Sa ating buhay, sa ating ginagawa, sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating pag-aaral kung estudyante tayo. Kasama ba natin ang Panginoon sa ating pamilya? Siya ba ang sentro ng pamilya natin? Yun po ang isang bagay na napakagandang pag-aaralan natin ngayon, na kung kaya't ang title ng ating devotion today is God is with you. Hallelujah. Ang Diyos ay kasama natin. Kasama natin ang Diyos. The prophet Isaiah wrote the words of Isaiah 7 verse 14 nearly 600 years before Jesus was born. So ito'y naisulat bago pa man si Jesus Christ ay naipanganak. 600 years. Grabe no? Matagal bago pa mangyari ang kapanganakan ni Kristo. At the time of this writing, the Israelites were doing all the right religious things, but weren't practicing justice as God commands. Although pinapractice nila yung mga tamang mga bagay patungkol sa kanilang relihiyon, pero hindi nila pinapractice yung pagiging makatarungan. And like many prophets during Isaiah's time, this was a warning against that injustice. So, isinulat ito ni Prophet Isaiah ng panahon na yun para mawarningan ang mga tao patungkol sa kanilang hindi pagiging makatarungan. But among that warning was a glimmer of hope that God would set things right. So, bagamat merong warning, pero nandoon yung liwanag ng pag-asa na ibinibigay sa kanila mula sa Diyos. And here, the prophet Isaiah is giving the people of Israel a reason to hope because of God's good promise. The promise that He will provide a sign and He will show up for us, because that's what Emmanuel means, God with us. So dito pinatunayan ni Prophet Isaiah na ang mga tao ay may dahilan para magkaroon ng pag-asa dahil sa mga pangako ng Diyos sa kanila. At yung pangakong yun ang nagbigay ng sign para ipakita sa kanila na tunay na ang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Panginoon. Kahapon pa natin pinag-uusapan ang patungkol sa pangako ng Diyos sa ating lahat. Kung gaano siya kabuti, kung gaano niya tayo kamahal, kung kaya't sinasamahan niya tayo sa lahat at bawat oras ng ating buhay. Nakakatuwa, no, na isipin na yung sinasabi dito ay natatandaan niyo sa Matthew 1 verse 23. Binanggit na po yan na isang propeta ang nagsabi na may isang babaeng manganganak, isang dalaga na manganganak o ipanganganak niya. Hindi nasabi dito na maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ito po ay sinabi ni Prophet Isaiah 600 years bago pa man panganak si Kristo. At sa Matthew 1 verse 23, sinabi po yan, 22 to 23, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. So sinabi ito kay Joseph, yung panahong nagdadalawang isip si Joseph kung pakakasalan niya pa si Mary. Kasi nabuntis si Mary, ikakasal na sila ni Joseph. So ipinaliwanag ng anghel na ang pangyayaring ito, ang pagkabuntis ni Mary ay hindi dahil sa tao, kundi dahil sa
Espiritu Santo. So dito pinaliwanag niya, makikita natin kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos na sinabi ni Propeta Isaiah 600 years before pa yung kapanganakan ni Jesus Christ yung tungkol dito. So ganun natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos na talagang bago pa man ang mangyari ang mga bagay sa buhay natin ay alam na ito ng Diyos. Kaya napaka laking bagay ito o patotoo na dapat lang pagkatiwalaan natin ang ating Diyos. Kasi ganito siya makapangyarihan. Alam niya na mangyayari ang lahat ng ito bago pa man dumating si Kristo. Diba? Kaya hallelujah Lord Jesus, thank you Lord, napakaganda ng mensahe ito. Dito mo mapapatunayan na dapat lang may pagkatiwala mong buhay mo sa Diyos na may alam ng lahat. Ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan na sa pamamagitan ni Prophet Isaiah ay sinabi na ito na mangyayari na mayroong isang isisilang na sanggol na pangangalan ng Emmanuel. At nangyari po ito sa New Testament. Nangyari po ito na binanggit ni Matthew. Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. And but what does God with us mean for us today? Pero ang tanong, anong ibig sabihin ng God is with us sa panahon natin ngayon? Ano nga ba ibig sabihin nito? Kasi napakahalagang maintindihan natin na ano nga ba ibig sabihin ng ang Diyos ay kasama natin. Kasi marami tayong mga pangyayari sa buhay natin na natatakot tayo, nag-aalala tayo. Kasi kung alam natin na ang Panginoon ay kasama natin sa lahat ng oras ng sandali ng buhay natin, hindi tayo dapat matakot. Diba? Hindi tayo dapat mag-alala. And sabi dito, what does God with us mean for us today? It means we can share in that hope by fixing our eyes on Jesus and trusting in Him. So, pwede nating i-share yung hope natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-fix ng ating isip, puso, mga mata sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas na ipagkatiwala natin ang lahat-lahat sa Panginoon. Yun po yun di ba? Kasi, paano mo sasabihin na ang Panginoon ay nasa iyo kung hindi mo siya pinagkakatiwalaan sa lahat-lahat ng buhay mo? And sabi pa dito, we can trust that from Christ's birth to His current reign in heaven, Jesus is God with us. Yun yung magpapaalala sa atin that God is with us nung isinilang si Kristo sa mundong ito. Nung dumating siya, di ba? Kasi ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y iligtas, upang tayo'y samahan, upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang mabayaran yung mga kasalanan natin. Ang sarap ng pakiramdam, na sa buhay natin ito, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At hindi na tayo dapat mag-alala sa buhay na ito, anuman ang ating pagdaanan, anuman ang pagsubok na meron tayo, anuman ang problemang meron tayo, anuman ang sakit at karamdaman na meron tayo. God is with us. He is with us. So, ano pinag-aalala natin? Wala na tayong dapat ipag-alala sa buhay na ito. Kasama natin ang Panginoon. Sarap lang marinig ito at maramdaman. Kasi, ito yung ginagamit ng kaaway para i-deceive tayo. Minsan, sinasabihan tayo na, totoo bang kasama mo ang Panginoon? Bakit naghihirap ka? Bakit may problema ka? Diba, hindi ba siya niya katulad ng pinag-usapan natin kahapon, hindi dapat hindi dapat magdikta sa atin yung circumstances na meron tayo. Sapagkat kung ang ating mga mata ay nakapokus lamang sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga sinasabi sa atin at sa pag-ibig niya sa atin, hindi magkakaroon ng puwang ang kasinungalingan ng kaaway. Tunay na kasama natin ang Panginoon sa araw-araw ng buhay natin. That's why we need to acknowledge Him every moment and every day of our lives. Pagdilat pa lang ng mga mata mo,
i-acknowledge mo ng presence ng Lord through prayer. Kaya napakahalaga at panalangin. Kasi doon natin mararamdaman na kasama natin ang Panginoon kasi nananalangin tayo sa isang buhay na Diyos. Di ba tinatawag natin siya? Kinakausap natin siya because He is with us. Kasi kung wala ang Panginoon sa atin, hindi natin magawang kausapin siya. Hindi natin magawang magdasal. Hindi natin magawang tumawag sa Kanya. Pero pag alam mo kasama mo ang Panginoon, napakadaling magdasal, napakadaling tumawag sa Kanya, kumausap sa Diyos. Naranasan niyo po ba yan? Di ba? Kapag alam mo na ang Diyos ang sentro ng buhay mo at ang Panginoon ay talagang nasa sayo, pagdilat pa lang ng mga mata mo, praise God, thank you Lord, thank you Jesus, nakaka-thank you ka kagad nakaka-smile ka kagad. Kasi alam mo nakasama mo siya sa bawat oras, minuto ng buhay mo. And sabi pa dito, He's with us in our pain when we lose a loved one. Sa kahit anong pain na meron tayo, kasama natin ang Panginoon. Ito man ay pagkawala ng taong minamahal natin, ito man ay dahil sa problema, pagsubok na dinaranas natin, kasama natin ang Panginoon. Yun yung pinakamasarap na assurance no? Na ano man yung pagdaanan natin, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. And He's with us in our anger when we see injustice and don't know where to turn. Kasama natin ang Panginoon at kakampi natin ang Panginoon sa mga panahong nagagalit tayo, sa mga panahong nakakakita tayo ng injustices, yung parang hindi makatarungang bagay na nangyayari sa atin. Yung parang bang hindi fair ang mundo. Yung parang ba't ganun? Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang ako pa rin ang nasisi? Parang ako pa rin ang may mali? Bakit parang ako na lang palagi? Ginawa ko naman yung best ko. Naglingkod naman ako. Pero bakit parang ako ang nasisisi, ako ang may kasalanan, ako na lang palagi. Diba? Sa mga panahong ganun ang nararamdaman natin, huwag kang mag-alala. Kasama mo pa rin ang Panginoon. Kasama mo pa rin ang Diyos to comfort you. Kasama mo ang Panginoon para i-appreciate ka. Kahit hindi tayo na-appreciate ng mundo. Kahit sa tingin ng mundo, lagi tayong mali. Sa tingin ng mundo, parang lagi tayong kulang. Sa tingin ng mundo, parang lagi tayong may kasalanan. Tayo na lang lagi ang nasisisi. Pero tandaan mo, merong Diyos na nakakakita ng totoong pangyayari. Ang Diyos ang siyang magtatanggol sa iyo. Ang Diyos ang laging naka-appreciate ng ginagawa mo. Kaya nga, di ba, okay lang kung ano man ang tingin nila sa ginagawa mo. Okay lang kung sa tingin nila mukha ka ng baliw. Sa tingin nila, lagi ka mali. Pero sa tingin at sa mata ng Diyos, alam ng Diyos ang laman nito at ang laman nito. Kaya nga magpatuloy ka lang. Hindi dahilan yan para tumigil ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Kasi minsan tayo, nagiging people pleaser tayo no? Yung parang gusto natin, na-acknowledge lagi ng ibang tao yung ginagawa natin. Gusto natin, napupuri tayo, napapasalamatan, na pag hindi ito ginagawa ng tao, para bang, ano ba silbi ko dito? Parang wala naman akong silbi. Na hindi man lang nila nakikita yung effort ko. Tandaan mo, hindi man yan makita ng mga tao sa paligid mo. Pero siguradong sigurado ako, may Diyos na nakakakita ng lahat mong ginagawa. Ito man ay mga bagay na sa tingin mo parang walang pagpapahalagang iba sa ginagawa mo. Makikita mo, your labor is not in vain. Lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Naku po, huwag mong iisipin na nababaliwala ang iyong mga ginagawa. Dahil sa mata ng Diyos, kitang-kita niya ang lahat ng niya. Kitang-kita niya ang laman ng puso't isip mo. Kaya lagi tayong tumuon sa Panginoon na ang lahat ng ginagawa natin is all for His glory. Kaya ka nasa church, kaya ka nag-ministry, kaya ka nag-devotion, kaya ka
Kaya ka nagfe-fellowship, nag-a-attend ng Bible study, kaya ka naglilingkod sa iyong mga pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak. This is all because of Jesus Christ. This is all for His glory. Yun ang lagi nating iisipin para hindi tayo mapapagod sa mga ginagawa natin. Kasi nakakapagod naman talaga pag walang nag-a-appreciate, di ba? Minsan nagdadrama tayo eh. Lalo tayong mga babae. Sabi ko nga, sobra tayong emotional eh. Masyado tayong nagdadrama minsan na parang ganun. Hindi mo lang ako na-appreciate ng asawa ko. Hindi mo lang ako na-appreciate ng D-group leader ko. Hindi mo lang ako na-appreciate ni pastor. Hindi mo lang ako binati. Ang dami nating ganun, di ba? Pero yan ay ginagamit ng kaaway para tayo ay panghinaan, para tayo ay tumigil sa paglilingkod. Tandaan mo, hindi tayo naglilingkod sa tao kung hindi tayo ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Diyos na tunay na nagmamahal sa atin at Diyos na tunay na nakakita ng lahat ng ating ginagawa. Kaya relax ka lang. Hindi naman dito ang laban eh. Di ba? Ang maganda, hindi yung sasabihin ng tao sa'yo. Ang maganda, yung sasabihin sa'yo ni Lord pag nagkita na kayo. Well done, good and faithful servant. Di ba? Ang sarap na marinig yun sa atin. Ang nilabot tuloy ako. Ang sarap na sabihin sa atin yun ng Diyos. Yun yung hintayin natin. At even, andito pa tayo sa mundo, sinasabi na ng Lord sa atin yun. Diba? Pinaparamdam na niya na mahal niya tayo sa pamamagitan ng mga blessings, sa pamamagitan ng mga ginagawa ng Diyos sa atin, maliliit na bagay man ito, tunay na ma-appreciate natin na napakabuti ng Diyos sa atin. Diba? Tingnan natin yung mga small things na ginagawa ng Diyos sa atin. Be grateful. Pag grateful ka, damang-dama mong pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi alam mo na merong Diyos na nakakakita ng lahat mong ginagawa. Thank you, Lord. Kasi ako, minsan dumarating din po ako sa ganyan punto ng buhay ko minsan eh. Yung feeling ko wala nang nakaka-appreciate sa akin. Diba parang feeling ko, ano ba yun? Wala man lang nag-thank you. Wala man lang nag-appreciate sa ginawa ko. Pero, bigla ko naisip, okay lang yun. Kasi hindi ko naman yung ginawa para sa kanila. Ginawa ko yun all for the glory of God. And I know, nakita yun ng aking Diyos. Nakita yun ni Lord. Nakita yun ng Diyos na nagmamahal sa akin. At yun ang mahalaga sa akin. Thank you, Lord. Kapag ka ganun, nabubuhayan ako ng loob. Magpapatuloy ako no matter what. Diba? So yun ang lagi nating tatandaan. Hindi tayo nandito para paglingkuran ng tao. Nandito tayo para paglingkuran natin ang ating Diyos na buhay. Sabi ko nga sa inyo, before I go to bed, nagpe-pray ako. Tinatanong ko si Lord, Lord, napangiti ba kita today? Kung hindi, Lord, sorry ah. Kasi baka may nagawa ako sa bagay na hindi kalugod-lugod sa'yo. Patawarin mo ako talaga. Baka ano na naman ako, self-centered na naman. And sorry, Lord, kung iniisip ko na naman yung sasabihin ng ibang tao. Kasi by nature, ganun tayo. Kaya doon ako nagpapakontrol kay Lord. Pati bibig ko, isip ko, puso ko, Lord, kontrolin mo ko. Kasi madalas nangyayari sa akin yun na hinahanap ko yung appreciation ng ibang tao. At doon ako pinoproseso ng Diyos. And I praise God dahil hindi ako tinipigilan ng Panginoon. Sa tuwing inaayos ako ng Diyos, I'm so grateful. Kasi sabi ko, pag inaayos mo ako, Lord, damang-dama ko yung pag-ibig mo. Thank you. Thank you kasi binibigyan mo ako ng oras para ayusin ako. Doon ko nakikita at nararamdaman yung salitang God is with me. God is with us. Kasama talaga kita, Lord, kasi pinapakita mo sa akin yung mali ko. Pinapakita mo sa akin yung pag-ibig mo. Pinapadama mo talaga. And I'm so grateful for that. And also, He's with us in our sadness when we grieve what has been lost. Diba? Kasama natin ang Panginoon kapag nalulungkot tayo, kapag may mga bagay na nawawala sa atin o mahal sa buhay, nalulungkot tayo, nagdadalamhati tayo. Sa mga panahon na yan,
kasama natin ang Panginoon. Sa pakiramdam mo ano, sa tingin mo parang hindi mo kasama ang Diyos, hindi totoo yan. Kasama natin ang Panginoon, lalo na tayo na mga anak ng Diyos. Kasama natin siya at hindi niya tayo kailanman iiwanan. Nalulungkot ka ngayon, huwag kang mag-alala, kasama mo ang Panginoon. Aalawin ka ng Diyos. Iko-comfort ka ng Diyos because He is our God of comfort. He loves us so much. Diba? Kaya nga, huwag tayong mag-entertain ng kalungkutan na yan. Instead of mag-dwell tayo dun sa kalungkutan, we sing songs of praise. We sing songs of worship. Diba? And we talk to God. We read the Bible. And communicate tayo sa Kanya. Kasi yun yung mga paraan para yung kalungkutan na yan ay mawala. At makita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Lagi natin tatandaan yan. Kasi minsan nakakalimutan natin yan pag nalulungkot na tayo. Naku, napapahiwalay tayo sa Lord Parang doon tayo nakakalimot. Diba? Parang lalo, pag nalulungkot kasi tayo, doon nakakapasok ang kaaway. Kasi ang kalungkutan, hindi sa Diyos. Kasi ang sa Diyos, kagalakan Diba? Joy ang binibigay ng Lord sa atin, hindi sadness. So kapag malungkot ka, doon mananamantala si Satan para guluhin ka. Kasi magkaka-space na siya So dapat wag natin bigyan ng space ang kaaway. So sa kabila ng lahat ng ito, maging masaya pa rin tayo. Kung nalulungkot tayo, makipag-usap tayo sa ating mga kapwa mananampalataya. Makipag-fellowship tayo sa kanila. Magpunta tayo sa church. Kung may activity sa church, mag-attend tayo every Sunday. Pero, di ba, yun yung mga bagay na dapat nating tatandaan. Pwede tayong maging masaya kahit tayo malungkot sa piling ng Diyos. Di ba? Iba kasi yung kagalakan na nagmumula sa Diyos. Kasi yung kasayahan, yung happiness sa mundo, yan yung, punta ako doon kasi punta ako sa barkada ko. Kasi magiging masaya ako doon pag nag-inuman kami. Doon ako sa mga kaibigan ko kasi pag pumunta ako doon, magna-night out kami, magna-night clubbing kami. Puro kasiyahan doon. Pero pag ginawa mo yan, at the end of the day, pag matutulog ka na, biglang magbabalik din lang yung kalungkutan. Hindi mawawala. Hindi katulad kapag sa Panginoon ka nag-seek, when you seek God first and His righteousness, and all these things shall be added unto you, diba? Talagang makikita mo yung joy na hindi kayang bayaran ng pera. Ang saya. Iba yung sayang makukuha mo. At iba yung katagumpayan na makukuha mo. Hindi ka naman kailangan alam mo yun, yung sobrang saya. Pero makakaramdam ka ng joy dito sa puso mo na hindi mo mawari na bakit malungkot ako, pero bakit may saya akong nararamdaman. Di ba, ako nakarinig na ako ng mga ganyang patotoo. Yung bang namatayan siya, pero sabi niya, kahit nagdadalamhati ako, dahil mahal ko yung taong namatay, pero bakit nandun yung joy? Hindi ko maintindihan na sa kabila ng pagdadalamhati ko, nandoon yung kagalakan sa puso ko. Yun yung bagay na only God, no? Siya lang ang pwede makagawa. Siya lang talaga ang makakagawa ng kagalakan na yun na hindi mo ma-explain, di ba? Na hindi rin maintindihan ng iba. Pero ikaw at ang Panginoon lang ang nagkakaintindihan patungkol dito. At alam ko kayong lahat na nanonood dito, na tunay na mga anak ng Diyos. Naramdaman niyo, naranasan niyo na yun sa buhay niyo. Diba? Ang sarap ng buhay na nasa Panginoon. Thank you, Lord. Napakabuti mo. And sabi din dito, even in our joy, He is with us. When we celebrate with others, lalo na pag masaya tayo, talagang ang Panginoon ay nasa sa atin. Kasama natin siya. Pero yung kasiyahan na nagbumula sa Panginoon, sabi ko nga kanina, di ba? Maraming uri ng kasiyahan Maraming kasiyahan na pwede natin ma-encounter sa mundong ito. Pero ang tanong, dun bang kasiyahan na yung kasama natin ng Panginoon? Kasi maaaring, sabi ng iba, masaya ako pag umiinom ako. Masaya ako pag lumalabas ako at kasama kong barkada ko, na nagja-jamming kami kung saan dyan. Ibang saya po yun. We're talking about joy from the Lord.
Yung joy na kahit hindi ka mag-nightclub, hindi ka mag-party-party, masaya ka, 'di ba? Lalo na kapag nakipag-fellowship ka pa sa mga kapwa mo believer, sa iyong mga kasamang mananampalataya din. Ang sarap ng feeling nun. Kami nga po 'pag nagfe-fellowship kami, ayan nandiyan ang mga taga Thursday group, Ate Jinky, Ate Jenny, Ate Marilyn, Ate Lucy. Ano po yung 'pag nagfe-fellowship kami, para bang hindi matapos ang buong Thursday night, kulang ang buong Thursday night. Minsan pinipigil na nga lang kami. Parang naglalagay na lang kami ng oras para para matapos na siya ng maaga. Kasi kung hindi, naku po, kulang talaga. Baka abutin kami ng magdamag. Sa sayang nararamdaman ng bawat isa, sa mensaheng naririnig namin, at sa mga patotoo na naririnig namin sa bawat isa. At yung kantahan, yung tawanan, iyakan. Alam mo, sa fellowship namin, may umiiyak, may tumatawa, may iba-iba talaga na alam mong after mong mag-attend nung fellowship na yun, makakatulog ka talaga ng mahimbing eh. Kasi nandun yung peace, nandun yung joy, nandun yung presence ng Lord, na alam mo na yung fellowship na yun, ang sentro ay ang Panginoon. At naramdaman mo, hindi ka nag-iisa. May kakampi ka. May kasama ka, may katuwang ka, may katawanan ka, kaiyakan ka. Thank you, Lord. Kaya nga po, we are inviting you, no? Kung napapanood mo to, join us sa aming pong fellowship, online fellowship, virtual, every Thursday, every Monday. So, i-message nyo lang po ako pag gusto nyo mag-join. Kasi, iba talaga eh. Kapag meron kang ka-fellowship, iba talaga yung meron kang nakakakwentuhan na alam mong kakampi mo, alam mong nauunawaan ka, alam mong hindi ka i-judge. Ibang klase talaga. Kaya po please join us. Message nyo lang po ako dito sa ating House TV. At talagang mararamdaman yung presence ng Lord sa bawat pagpe-fellowship namin. Ibang klase po talaga. Hindi ko ma-explain, no? At mararamdaman niyo at maiintindihan niyo ako kapag nakasama namin kayo sa aming group. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At sabi din dito, Jesus is with us in our peace when we're merciful to a suffering world. Diba? Kapag tayo ay nasa panahon ng kapayapaan, lalo kasama natin ang Panginoon. At tayo ay nasa panahon na walang ibang iniisip kundi ang nangyayari sa mundo. Yung mga nakikibahagi tayo sa suffering ng mundo, ang Panginoon ay kasama natin. Kaya lahat-lahat ang Panginoon ay nandyan kasama natin. And He is with us. No matter what, whatever is going on, whatever is happening to us, whatever problems, whatever difficulties, circumstances in life, kasama natin ang Panginoon. At yun ay lagi nating tatandaan. Huwag yung kalilimutan yun. Lagi mong banggitin, God is with me. God is with us. God is with me. Sa mga panahong ikaw ay namumroblema, sa panahong ikaw ay natatakot, kasama ko ang Panginoon. Wala akong dapat ipag-alala. Wala akong dapat ikatakot. No matter where life has brought you to in this moment, through the good and through the bad, Jesus has been with you, drawing you to Him. He is the promised Emmanuel. He is God with us. Ikaw po, no? Talagang ano man ang nangyayari sa buhay natin, maganda man ito, hindi man ito maganda, problematic ka man ngayon, masaya ka man ngayon, o malungkot ka man ngayon, always remember, God is with you. Kasama mo ang Panginoon. Ano man ang ine-expect mo na hindi nangyari, hindi man tumugma ang pangyayari sa buhay mo, hindi pa man nasasagot ang mga panalangin mo, always remember, God is with you. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. He loves us so much. He is our Emmanuel. Lagi nating tatandaan yun.
Nang sa ganon, hindi tayo mawala ng pag-asa, hindi tayo matakot, at hindi tayo mag-alala. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po for reminding us again, Lord, that you love us, that you are always with us, Lord. Thank you for your love. Thank you for your mercy, for your goodness, for your kindness, for your faithfulness. Thank you for your grace. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay o Diyos na hindi mo kami iniiwan, lalo na sa mga panahong kailangan ka namin. Nawa o Diyos, kami ay patuloy na kumapit sa aming pananampalataya sa iyo, magtiwala sa iyo ng buong buo, ng walang pagdududa, Panginoon. Salamat, Lord God, kasi nandyan ka palagi upang lagi kaming damayan sa mga sitwasyon na kami ay pinanghihinahan. Salamat, Lord God, at patawarin mo rin kami, Lord, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Maliit man to o malaki, Panginoon, please forgive us, Lord. Nawa, O Diyos, sa lahat ng aming ginagawa at gagawin sa buhay namin ito, mapangiti ka nawa namin, Panginoon. Ikaw nawa ang ma-please namin, Lord. Salamat sa pagpapaalala na nandito kami, Lord, hindi para i-please ang tao, kundi para i-please ka namin. Thank you for everything, Lord. Thank you for your love, for your provision. Thank you for your protection. Thank you, Lord Jesus. I-bless mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon at ang lahat ng taong makakapanood pa nito, Panginoon. I-bless mo ang pamilyang nire-represent nila, Lord. Be with them, Father, and always help them sa mga bagay na pinanghihinaan sila. Tulungan mo sila, Panginoon, na patuloy na makapaglingkod sa iyo, patuloy na sa iyo lang umasa, patuloy na sa iyo lang tumingin, Panginoon, mag-focus sa lahat ng mga bagay na ginagawa namin. Salamat po, Panginoon, sa ating mga TV family, sa God Loves You Movement Ministry, at sa God Loves You Family, Lord God. Maraming salamat. Ganun din, Lord, sa God First Christian Ministry International na patuloy mong pinalalago, iniingatan. I-bless mo po ang mga taong napapaloob dito, mga leaders dito, Lord God, at ang mga namumuno dito, Panginoon, na patuloy na matutunan ang pagpapakumbaba. Patuloy na matutunan na ikaw ang sentro ng lahat. Thank you, Jesus, for everything, Lord. I-bless mo rin po, Panginoon, ang Global Life University, ang buong Pilipinas, Panginoon, ay umaasa sa iyo. I-bless po, Panginoon, ang mga namumuno sa bansang ito, simula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababang posisyon. Ikaw ang siyang kumilos sa buhay nila, Panginoon. Touch their hearts, Father God. Be with them. Let them know you. Let them love you. At magkaroon nawa sila, Lord, ng takot sa iyo, Panginoon, na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. I know that you will continue to expose sa mga maling gawa ng mga tao na namumuno sa bansang ito. And I know, Lord, one day, ang buong Pilipinas ay magiging born again Pilipinas. Maraming salamat for everything, Lord. Be with us, Father God. And I know na magpapatuloy ang aming devotion na ito at ikaw ang magiging sentro nito lagi, Lord God. Ikaw lang ang mapaparangalan. Ikaw may tataas at madadakila sa bawat oras at sandali ng devotion nito. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umaga. Salamat, Lord God, for loving us always. And thank you, Lord Jesus, for everything. Thank you, Lord. We love you, we praise you, and we honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So don't forget to pray every day, to read your Bible every day, and also don't forget to share this video para marami po ang maabot ng mensahe ng Panginoon. And also, sa mga hindi pa po nakapollow, mag-follow po tayo sa ating Mavs TV at sa God Loves You na page natin na ito at sa ating pong YouTube channel, sa ating pong ating Mavs TV at sa God Loves You YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po kay Ate Marilyn Reiteran Morados. Thank you po kay Ate Jinky, kay Ate Jenny, kay Ate Lucy. Maraming salamat po sa inyong
pagsabay sa ating pong devotion. I-check ko lang kung meron pong nag-comment doon sa Ate Mavs TV. Ayan. So, thank you po sa mga nanood dito sa Ate Mavs TV, kay Ate Edgy, ayan, kay Ate, yan, di ba? Kay Ate Lucy, kay Ate Kat, thank you. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Thank you, Ate Kat. At nakakatawa, no? Nanonood na sila sa Ate Mavs TV, nanonood pa sa God loves you si Ate Lucy at si Ate Marilyn. Ate Edgy, thank you. Ayan, napakabuti ng Panginoon. And kita-kits po tayo muli bukas, 6:30 ng umaga, dito po sa ating pong page. At patuloy po tayo maglingkod. And don't forget, mga ka-Thursday group ko dyan, tomorrow is our virtual Christmas party. Kaya enjoy natin yung araw na yon dahil magkakaroon tayo ng Christmas break. Magkita-kits na tayo on January. Sa Monday group, mamayang gabi po tayo kasi wala po tayo last Monday. Kaya mamayang gabi po tayo magkita-kits para sa atin pong devotion at fellowship. Kita-kits po tayo. So, bye-bye po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo muli bukas sa ating pong devotion na ito. Huwag absent. Always remember, God loves you.